Okay, good guys, no? Meron tayong service dito na LG. Ito po ay LG inverter, guys. Ang problema nito, hindi siya natutuloy sa pag-ikot, no? Ikot lang konti yung motor, tapos ihinto, buwibitaw na yung pinaka-drain motor, no? So kumbaga para siyang nagji-jerk. So ito nga, titingnan namin, baka may naipit. Wala namang may naipit sa loob kasi naiikot naman natin yung pinaka-drum niya. So ina-analyze namin kung anong problema, kung bakit hindi siya umiikot, no? So ang nangyari sa kanya, guys, ikwento ko na lang sa inyo. Nag-attempt siya na umikot lang. Parang gumagalaw lang siya, then hinto, gumagalaw, hinto. Ganun po ang nangyari sa kanya, no? So ito ngayon ang aming i-analyze, guys, para makita natin. Ayan, oh. Ayan, oh, gumagalaw siya. Para siyang nagji-jerk, guys, no? Gagalaw lang siya ng konti, tas wala na, hinto, hindi siya natuloy sa pag-ikot, no? Kumbaga gumagalaw lang siya ng konti. So kapag ganito, guys, ang issue ng inyong washing machine, gumagalaw lang ng konti yung motor, tapos pag ilagay nyo sa spin, gagalaw lang siya ng konti, tapos babalik na yung oras sa 14, no? So sinubukan na rin namin sa palitan ng sensor, ganoon pa din, no? So may dala tayong sensor para sigurado, no? Pero nung pinalitan natin, ganoon pa rin, walang nangyari, no? So yun nga, umiikot lang saglit yung motor niya, pero hindi siya natutuloy sa pag-ikot. Bumibitaw yung drain, kaya bumabalik siya, no? So nandito tayo ngayon, guys, sa Buena Rosa 8, no? Santa Rosa, Laguna. Dito tayo nag-service ngayon. So ang i-check namin dito, guys, ang next step namin na i-check dito yung kanyang motor, no? Ayan, guys, so kung mapansin nyo, gagalaw lang siya ng konti, pero talagang ano siya, hindi siya natutuloy sa pag-ikot. Para bang may naipit or parang hirap siya. So ito na nga, guys, binuksan na namin yung likod. Sinusukat na natin yung resistance ng motor para makita natin. So i-double check lang natin yung resistance ng motor. So dito, tingnan natin, guys. Ayan, 12.1 yung isang side. Yung pangalawa, ayan, meron din naman siyang ito, 7, no? 7 ohms yung kabila, no? So double check natin. Ayan, 7.4. Ayan, 12.1. Ulitin natin, no? 12.9 yung isa. Yung isa naman, ayan, 6.9. So ibig sabihin, guys, sira motor nito, no? So ito, may dala kaming motor. Subukan natin palitan, no? Para ma-confirm kung motor nga ang problema. So basta, guys, ang issue niya, umikot lang siya ng konti, tapos bumibitaw yung pinaka-drain motor. Para siyang nagji-jerk, no? So ito kasi ay walang hall sensor. So yan, guys, no, after natin mapalitan ng motor, ititesting natin. Tingnan natin kung iikot na ba ito, no? So antay lang natin, guys, ng mga ilang minuto. Tingnan natin kung mag-spin na after natin mapalitan ng motor. Ayan. So jerking ang nangyayari sa kanya. Parang nag-attempt lang siya umikot, pero hindi siya natutuloy, guys, no? Buwibitaw yung pinaka-drain motor niya. So pagka ganung issue, punta kagad kayo sa motor, no? Resistance ng motor, tingnan nyo kagad kung okay pa yung resistance. Kasi ang resistance value, guys, ng mga motor na yan, yung kulay white, naglalaro lang yan sa 12.1. Dapat equal reading yan, no? Yun po ang resistance value ng isang motor na inverter ng LG, no? So kapag na-check nyo yun, na-good yung resistance value ng motor, equal naman, tama yung reading, next nyo yung mga wiring connection, no? Or ikutin nyo rin, guys, yung motor, baka naman makunat, no? Or mahirap na siya umikot. So yan, guys, umikot na siya, ni-spin natin. So confirm natin na ang naging problema niya is motor, no? Kasi nga umikot lang siya saglit, tapos bumibitaw, no? Parang hindi siya natuloy sa pag-iikot. So yun lang po ang naging issue niya, guys, yung pinaka motor niya ang pinalitan natin. So ito, guys, kaya ko lang siya sinishare sa inyo, baka may encounter nyo ito. Basta pag na-encounter nyo na hirap yung motor, i-check nyo kagad yung resistance value ng motor, no? Yung nag-jerk lang siya, ikot saglit, tapos umihinto. So check nyo yung motor, no? Kasi yung gearbox naman, pag i-check mo, dali mo naman malaman yan. Pag inikot mo, malambot. So ito yung luma, guys. So inalis natin. Matigas to, guys, ikotin. Dito pa lang maramdaman mo na nasira na talaga yung motor. Makunat siya, dapat smooth lang yan. Pre-wheel dapat pag iniikot siya. So yun, okay na ito, guys, no? So yun, share ko lang to sa inyo, guys, para doon sa mga baguhan. Baka may encounter nyo ito. Thank you.